Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, isang makabuluhang talakayan na naman ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Martes. So kanina po ang Itbulaga ay hindi live, okay? Bukas pa po sila magla-live, pre-recorded, fresh episode ang napanood natin kanina, hindi replay, okay? Pre-recorded ito. So wala pa din po si Bossing Vic Soto sa pre-recorded ng Itbulaga. So yun yung time na wala po si Bossing Vic nang na-record ang naturang episode. And kanina nga po nabasa na naman natin sa live chat ng Itbulaga ang mga bashers na nagkalat doon na kung saan pinupulaan ang bagong segment ng Itbulaga na may kaugnayan ngayong PEV month, PEV Ibig. So ilang araw lang naman yan, pero ang mga bashers talaga naman pong sinasamantala yung bagong segment na yan. So magtiis kayo mga bashers dyan dahil hanggang 14 ata ang programang yan or segment na yan ng Itbulaga. Samantalang sa mga nagtatanong naman po mga kadabarkads, ng unang school or campus na susugurin po ng Itbulaga, eto po ha, ang unang susugurin po ng Itbulaga mga kadabarkads sa February 8 ito ha. So kailan ba yung February 8? Araw po yan ng Sabado. Ibig sabihin, pasabog agad ang Sabado ng mga dabarkads natin dahil sisimulan na po nila etong sugod campus mga kapatid. So, ang LSPU, SPCC, CWTS po ay nag-anunsyo na sila po by February 8 ay susugurin ng Itbulaga. Sabi nga dito, mark your calendars, get ready, ka-PU. This February 8, 2025, we're kicking off our first NSTP training day with a twist. Itbulaga is bringing the fun straight to LSPU San Pablo City Campus for their first ever campus tour, and you don't want to miss it. Sabi pa dito, this is going to be an unforgettable event, so let's make it count. See you there, ka-PU. Ayun nga po sa poster nila dito, National Service Training Program present Itbulaga First Training Day, February 8, 2025. So for sure, napakasaya nito mga kadabarkads. Samantalang si Ryan Agoncillo naman po pala and itong si Judy Ann Santos ay present sa birthday party nitong si Baby Mochi. And nare-share or nare-post nga po ni Ma'am Pauline Luna Soto yung mga shot, mga kuha po ni Ryan Agoncillo sa mga picture po ni Bossing Vic. And syempre nitong si Baby Mochi and Pauline Luna Soto. So ngayon, balikan natin yung naging update natin kanina. Sa mga hindi po nakapanood ng update ko kanina, balikan nyo po yung nauna kong update ngayong umaga. Doon nyo po mapapanood at malalaman yung tungkol doon sa sinabi nitong si Direk Daryl Yap laban dito kay MTRCB Chairperson Lala Soto, na kung saan nag-post po siya ng Lala Move tapos binura niya din after ng ilang minuto. So natakot po siya mga kadabarkads kaya binura niya po agad yung kanyang post. Ngayon, eto po yung mga komento ng mga nakapanood na dabarkads sa update natin kanina. Sabi dito ng isang netizen, kasuhan din sana ng MTRCB sa kabastusan ni DY para dito laran ng iba. Komento pa po ng isa, ganyan si Yap, sa una inuuto niya si Lala Soto na patas, yung hindi umubra ang pang-uto niya, ngayon nagpaparinig na Lala Move, hay nako, lalo mong pinapahamak ang sarili mo dahil sa kadaldalan. So, karamihan po sa mga nababasa ko mga kadabarkads ay dapat na daw pong umaksyon ng MTRCB sa pinost nitong si DY na siyang binura niya din after ng ilang minuto. So, pinupush ang MTRCB na magkaso laban po dito kay DY ng mga dabarkads natin na nakapanood po ng naturang update kanina. So, meron pa pong ibang mga sinabi
sinabi itong si DY, mapapanood nyo po yan sa first update natin. So, pakatapos ng video natin to, puntahan nyo po yung first update natin. Doon nyo po mapapanood yung kabuuan ng tungkol dito sa screenshot na binura agad ni DY. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging statement ng FDCP Film Development Council of the Philippines na si Ginoong Jose Javier Reyes, na kung saan ay talaga naman pong natamaan dito ng husto itong si DY. And syempre meron din po siyang sinabi na sa kabila nga po ng kasong kinakaharap ng naturang pelikula, ipinayagan pa rin po ng korte na maipalabas ito sa publiko. So ano daw ang masasabi dito ng chair na si Ginoong Jose Javier. So, eto po yung ilan sa mga statement ni Ginoong Jose Javier, chair. Sabi niya, side for artistic freedom, tuloy pa din siya. Yan yung tanong doon sa kanya, nung reporter. Tapos sabi po ni Chair Jose Javier, I want to see what the movie is all about daw. I am curious na panood niya daw po yung interview ng tatlong soft drinks beauty and tinitingnan daw niya kung may tangential part of the narrative of the three ladies. Curious daw siya. Kasi ang artistic freedom requires accountability daw. There is no sustain as reckless use of artistic freedom. Whatever you put out daw, you as a filmmaker must accountable for that and answerable for it. So, yan po yung sinabi ni Chair Javier. So, if you put out something daw with your name attached, you're accountable for it. Na siyang sinang-ayunan naman po ng maraming nakapanood na Dabarkads, lalo na at Bossing Vic Soto po yung binangga niya, 'di ba? Nag-put siya ng pangalan doon. So, may pananagutan talaga siya dito. Kasi mga ka-Dabarkads, artistic freedom ay requires talaga ng accountability. Di ba? Hindi po pwede na babanat ka lang ng babanat porque director ka, kung anong gusto mong ilagay dyan, ilalagay mo. Di ba? There is no sustain as reckless use of artistic freedom. Yan po ang sinabi at mariing sinabi ni FDCP, Film Development Council of the Philippines, na si Chair Jose Javier. So, kung napapanood ito ni DY, for sure, natamaan siya ng sobra-sobra. So, mabuti pa si Direk Chair Jose Javier. Alam po yung mga ganito, 'di ba? So, ito po kasing si DY, very bata pa siya, sa larangan ng ganito, kahit na siya nakapag-produce na or nakapag-produce na ng pelikula na 17 film, 16 film, pero di niya alam yung dapat ay pananagutan niya, 'di ba? Hindi yung tira lang tayo ng tira kasi tayo direktor, 'di ba? Kasi yan po ay yung case na yan. Sensitibo yung case na yan at isa pa, matagal na po yang tapos. Sabi nga po ng isang netizen dito, agree sa lahat ng sinabi ni Direk Javier na freedom comes with accountability. Hindi siya dapat i-misuse and there's always have an answer. So, umabuso po kasi itong si DY. Masyado siyang na-excite. Hindi niya alam na meron pala siyang kakaharapin na reklamo laban dito sa kanyang pelikula. So, ano po ang masasabi ninyo dito, mga ka-Dabarkads? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.